Yes, tama yun. To do or not to do, parang Shakespeare. May kulang no? Actually, ano yan ginawa natin, partner ko ngayon. Ginawa ko every week, iba-iba yung estilo ng usapan natin. Yung every first week ko, kung na-remember nyo, na-recall nyo before, nag-demo tayo. Yes. So, gagawin natin every first week demo. Ngayon, itong demo, wala tayong audience kasi basically clinic based, no? Then yung mga subsequent week, may mga subtopic tayo, may mga yung frequently talked topic, cancer topic, Now, ang demo natin ngayon ay ano kaya yan? Yung Ano ba yan? DRE. To insert or not to insert. Gagawin ba? Di ba? Sabihin mo yung partner. Mga digital. Gusto ko bang pa-DRE or not? This is digital rectal examination. Okay? Ito ay very basic, guys. Si Angel, very basic para sa mga lalo na kalalakihan, no? Pag ini-examine ang kanilang prostata. Maliban that, kasi we can check other diseases like yung appendicitis, you can check rectal examination, okay? Now, bakit natin pinapakita yan? Yan, yung nakita mo yung finger, naka-point sa prostate gland. Itong prostate gland. Ito yung rectal vault, isang finger naka-point sa prostate gland. You have your bladder, this is your rectum, no? Tapos dito yung testicles mo. Bakit importante yan? Kasi usually pag ini-examine, lalo na pag sinabi ng doctor, oy, magre-rectal examination tayo sa annual PE, di ba kong? Rectal examination, ayaw mong magpasundot. Kasi sinasabi nila, marami sinasabi, masakit. No, sabi ng iba, baka magkaroon ng infection, no? Whatever. But if you do rectal examination, lagi natin sinasabi, marami tayong nakikita, no? And you have to do it properly. Properly meaning, ibig sabihin, yung pag-rectal minsan ng specialist o doctor, kailangan properly done. Okay? Una-una naka-guantes o gloves, ha? So, yung magre-rectal sa inyo, pag walang gloves, mali yun. So, baka hindi siya legit, no? Then, kailangan may local anesthesia. Yung local anesthesia, linalagay yun sa fingers mo. Is a local gel na may anesthesia yon, okay? Hindi siya injectable or hindi siya iniinom na anesthesia, okay? It is very easy to do kung sanay ka. Alam ko, some of our colleagues nahihirapan yan eh. Kasi once na in-insert mo, minsan, ano ba ang hahanapin natin, di ba? Ano nararamdaman? Kasi Anong nararamdaman, di ba? You can't see eh. Have you ever had rectal examination? yeah. Tama? Minsan, yung unang experience is difficult. Pero marami. Kasi unang-una, once hindi lang yung prostate mo you can determine kung meron kang hemorrhoids, almoranas. Kung meron kang rectal or rectal mass, may bukol ka sa rectum, makakapari niyan yung early signs of colonic CA. Diba? But of course, kailangan tama ang pag-insert ng ang iyong daliri into the rectum. Okay? Lagi natin sinasabi, kailangan ba? Yes. We have to do it. Sometimes doctors, laging sinasabi natin or tinatanong sa amin, Ninang, Dok, wag na lang, history na lang tayo. History. Tatanong ko na lang, nahirapan ka bang magdumi? May masakit ba sa history? No, that is not sufficient. Kasi sometimes walang symptoms pero may sakit na pala. Ano ma ang malilabel mo, hindi mo nakikita? Ano ma ilalagay mo sa clinical notes mo? Hindi mo na rectal examination. Pero at what age dapat yung isang lalaki nagsastart na magkaroon ng mga examination na ganito? Very good, Rina. Before kasi, we used to do it 50 years old and above. And now, because na-explain ko before, meron na tayong mga infection, prostatitis, di ba? We talked about prostatitis. Lalo na yung mga infection na nag-a-ascend. Tapos yung mga early signs of BPA sa young adults, as much as possible, pag 40 and above, pwede na magpa-rectal. Okay? 40 and above. Yes.
Now, ginagawa na ngayon sa mga annual exam, sinasama na talaga ang rectal examination. Dok, wala bang ibang substitute na kung ayaw Ayaw mo magpa-rectal, nila. paano malalaman kung yung may sakit ka or paano ka matitest? Yeah, tama yun, Ninang. Hindi naman kayo pwedeng isang oras mag-ikot-ikot na napipilitan na para mag-rectal, di ba? No, pag just in case na nag-refuse ang pasyente, maglagay na lang kayo sa notes ng parang waiver na ayaw niya talaga. Now, tama ka, meron mga procedure na pwede natin gawin. One is your transrectal ultrasound ng prostate. Okay, may probe, may ultrasound probe na dire-diretso, ganyan rin. Pero of course, the probe is more rigid. Mas matigas siya, saka mas mahaba at okay. mas masakit yon. Yeah. Kasi kung feeling mo, nasabi sa'yo, Ninang, na o kunya may mga kaibigan sabi, ay masakit daw magpa-rectal. Mas masakit yun kasi diretso yung probe yun. probe. Pag diniretso ng technician yun, wala nang there's no saying no. But which is more accurate? Yung paggamit ng probe na yun o yung digital, yung DRE? Alright. Ang rectal examination is always subjective. Okay. Yeah. Specific, physician to physician, specialist to specialist, di ba? Siyempre, kung anong nararamdaman ko, ang nakakapa ko, maaring hindi pareho dun sa kinakapa. Yeah, yeah, Okay? But at one point kasi, rin kami, mag-a-align kami at pwede naman yan maging pareho when we do other exam like your ultrasound. Okay? Pero it's very, very subjective. Now, ang ultrasound is more objective. Kasi makikita mo yung volume, yung size ng prostate, okay? Kaya minsan ginagawa namin, Doc, bakit na-rectal na ako? Gusto mo pa akong pa-transrectal? Parang 2 beses mo akong pinapahirapan. Just to be sure. The transrectal is to check if your subjective evaluation is correct. At bakit hindi na lang yun na lang ultrasound, hindi na gumamit ng manual rectal? Para isa na lang, di ba? Kasi minsan ang natin, Ninang, kasi because of the probe is rather expensive. Not all institution has transrectal probe. Okay? So pag sa probinsya ka, lalo na sa atin, doktor ka doon, specialista, anong gagawin mo? Triple rectal examination, which is the most simplest. Diba? Wala kayong transrectal unless yung pasyente, papapunta mo sa Manila at magpapa-evaluate, no? Kaya lagi natin sinasabi ni ng Talia and Vince, kung you have to do rectal examination in order to check na lalo na karamdaman sa prostate, yung mga kalalakihan. Either it's infection, enlargement of the prostate, di ba? Nodules, pag may cancer, lalo na. Pag matigas yung makakapa mo yan eh. So early detection, early on, yung fingers mo are very useful to detect enlargement, infection, and nodules, which can probably be the starting point for prostate cancer. Pero Doc, I know that hygienic is always, you have Yes. to use the gloves, but doesn't the glove desensitize the feeling of the doctor kapag mag-DRE dahil there's another coating to the finger eh? No naman. No naman. Hindi naman, oo. Sabi ko nga, parang feeling mo parang naka-gloves, hindi masyadong it doesn't matter. Sinasabi baka kailangan latex siya, ibang klaseng gloves, mas manipis ang material, no? Hindi naman eh. Kasi it is the technique later on. Actually, when you do rectal examination, partner ko, may technique yan eh. We as specialists, we will teach you, even the general practitioner or the primary health providers, we teach you how to do the proper way of doing rectal. It's just like, hindi nang naman yan yung pinapasok mo yung daliri mo eh. You have to go right and left, up and down, para makita mo and swing around whatever, especially the prostate, para ma-check mo talaga, no? It will not in any way tamper or what, yung parang feeling mo na, ay baka hindi ko masyado ma-feel. Hindi naman. Okay naman yan, Doc. Then, you were saying hygiene. Okay. Ang gloves na ginamit, kailangan hindi na Magamit ulit. Gagamit ulit, Yes. yeah. That is the natural thing. Yes. Okay.
But sometimes, of course, pag sa probinsya, pag inano mo, Ay, Linis-linis lang. sterilize. Di ba? Alcohol, ganun. That is, tapos, kasi yun ang lalo na pag nasa rural area ka, no? We sometimes, but of course, we advocate not to do that, no? Kaya ngayon, meron na tayong sterilized or unsterilized for digital. Now, we use that already. Okay. Now, kung walang gloves, anong ginagamit pag sa probinsya? dahon ng saging. Hindi, wala. Naman, hindi na. Wala kang mararamdaman nun. Oh, we can use condom. Oh. Condom, we can use. Even the OB can use that for their bimanual examination. Okay? Kung just in case na wala kayong gloves, pwedeng condom. No, kasi minsan sa probinsya natin pag wala yun, pwede rin yun. That can be condom can be used for one finger. Okay naman yun. No? You just have to do it. Basta importante kasi ginagawa yan sa tamang pamamaraan. And of course, lagi natin sinasabi, importante siya at hindi lang sinasabing wag mong gagawin, no? For every doctor, I think you should do rectal examination, especially if you are examining your prostate gland. Okay? Okay.